tatlong ito, let us draw near, let us hold fast, and let us consider. Ito po ay exhortation, panunamantalik at tinatawag na paglulpo ng sumulat ng aklat ng Hebrew. At ito po ay ginagawa natin, not forsaking the assembly. Yan po yung tinutukoy na not forsaking the assembly. Yung pong Sunday po natin, is bahagi lamang po ito. Ng 10:25, hindi po ito yung kabuuan ng 10:25. Let us draw near with a true heart, let us hold fast the confession of faith, and let us consider one another, not forsaking our assembling of ourselves together. So dito po yung ginagawa natin kapag tayo po ay nagtitipon, na tayo nagsisilapit na may malinis na puso, na ating pinangahawakan, ang tinatawag na kapahayagan ng ating pananampalataya, at tayo na titinginan sa isa't isa. Ito po yung ginagawa natin. At ginagawa po natin ito sapagkat mayroon po tayong isang punong saserdote sa bahay ng Diyos. 10:26, for if we seal willfully after we receive the knowledge of truth, we are no longer remains a silence for sin. So, ito pong 26, hindi po ito bounded by the words. It is done outside the words. So, yung po not forsaking assembly, hindi po natin ito ginagawa. May unang araw ng sa mundo. Ginagawa natin ito araw-araw po natin. Na tayo nagsisilapit na may malinis na puso, pinangahawakan natin ang ating pagkasa ng ating pananampalataya at tinitigilan na po tayo sa isa. Ito po'y ginagawa po natin, hindi po lamang yung unang araw ng sa mundo, kundi ginagawa po natin ito sa habang po tayo ay Kristiyano. So, the gathering as a church, ito po ay isang problema po natin, no? Na giving this instruction, no? Ang paniniwala po natin kasi, kapag tayo po ay nandito sa loob ng iglesia, tayo po ay mga tinatawag na tayo ay mayroon ng katiyakan ng kaligtasan. At totoo po yun na tayo po ay mayroon ng katiyakan po ng kaligtasan. Pero kung tayo po ay mananatili po sa pagiging immature sa harap ng ating Panginoon, ito po ay magiging problema. Yung gathering as a church, ating iba po i-translate po, gathering in a church. Magkaiba po yun, no? Dalawang translation po ang nangyari. Gathering as a church and gathering in a church. In a church, yun po yung foundation po ng katuruan na dapat na ang pagpuputol-putol ng tinapay ginagawa lamang sa loob ng designated bahay pa ng bahay. So gathering as a church. So sabi po ng Apostol si Pablo, now in giving this instruction, I do not praise you. Ito po ay, yung pong gathering as a church, galing po yan sa 1 Corinthians chapter 11 verse 18 po. Now I'm giving this instruction, I do not praise you, since you come together, not for the better, but for the worse. So, yung gathering po ng isang Kristiyano, hindi po siya yung tinatawag natin, hindi po siya yung tinatawag natin na tinutukoy doon sa aklat ng 10:25. Pag-aralan po natin ang 7 churches of Asia. Sila nagtitipon pero ang Panginoon laban sa kanila. Dito po sabi ng Apostol si Pablo, kung kayo na nagkakatipon, hindi siya ibubuti, kundi lalo sa ikasasama. Kaya nga, pinagpatuloy pa po doon sa verse 20, 11:20, sabi niya, kung kayo na nagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Bagaman sila nagtitipon, sabi niya, hindi kayo pwede magsikain ng hapunan ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat gathering in Christ does not mean physically present. It means spiritually, mentally present in Christ. Meron po tayong conceptual model. Meron po tayong dalawang figures. No? Yung circle means physically present. Yung tinatawag na color niya is refers to the state of mind. White is holy and the other color is the worldly. Kung yung po tinatawag na worldly, pumunta po dun sa church, makihalo dun sa mga sins. Kung bagaman sila po ay physically present, kung yung isip po nila, yung character po nila hindi nababago, though they are part of the assembly, they are not part of the church.
So, hindi po tayo tumitingin doon sa physical presence. Tumitingin po tayo, tinitingnan po natin ngayon yung ating spiritual state sa harap ng Diyos. Assembling in Christ, ito po ay 2 beses lamang ginamit. Yung salitang si episinogoge. Galing po yan sa word na episinogoge. Pero after pong ginamit yung salitang episinogoge, 2 beses lang po ito ginamit sa Biblia. Ito po yung ginamit ng apostol si Pablo at ginamit po sa aklat ng Hebreo. No? Yung salitang assembling ourselves together, na normally po, pinakikilala po na gathering in the church, but it is not. Ito yung bahagi lamang po. Hindi lamang po tumutukoy yung physical presence natin. But it refers to the state of mind ng isang Christian. Na let us draw near, let us consider our hope, let us hold fast, and let us consider one another. And the second one po na ginamit is the 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. Now written concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering to Him. So yung pong salitang episinogoge, ito po ay ginamit exclusively sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pakikipagtipon po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Our presence in Christ. Kaya po dito po, kahit po tayo nasa labas ng iglesia, kahit po tayo nasa labas po ng bahay na parang paano, we are still church. Tayo pinananatiling isang katawan sa harap ng ating Panginoon. Sapagkat tayo po ay mayroong isang mataas o isang tinatawag na panguling sacerdote. Ang sabi po ng sumulat, doon sa po bababa po natin yung basa, therefore do not cast away your confidence which has great work. Huwag natin iwaksi yung ating pagkatiwala na may dakilang kabayaran. So, in-escape po yung mga following po, tumakbo na po ako sa 39, sapagkat yun po ay isang CD po sa Old Testament. Natututukoy po na naman, namatayan po ng 39. But we are not of those who draw back. Sa mga taong tapat, sabi niya, hindi tayo doon kasama doon sa mga nagsisipagtalikod, kundi tayo doon sa mga taong may pananampalataya sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Sino po yung sinabihan niya? Sino po yung sinamahan natin sa ating pananampalataya? Yung pong binabanggit doon sa aklat ng Hebrews chapter 11, 1 to 10. Yung mga oath of faith, si Abel, Abraham, Jacob, Isaac, Moses, David. Yan po yung ating asinungalan. At sa pagpapatuloy po, ang sabi niya, but you have come to Mount Zion, and to the city of the living God, and the heavenly Jerusalem, to a innumerable company of angels, to the general assembly and the church of the firstborn, who are registered in heaven, to God, to the judge of all, to the spirit of men made perfect. So doon po tayo nagsilapit na ang ating pangalan ay nasulat doon sa aklat na-registered sa kalangitan, na ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kung tayo po ay bahagi ng tinatawag ng kapisanan ng ating Panginoon, at lagi tayo sumasamba, lagi tayo doon, subalit ang ating puso ay hindi nagbabago. Yung lifestyle po natin hindi nagbabago. Physically present po tayo, but we are not spiritually present sa ating. Kaya kasabi po natin, we are not looking at quantity, we are looking at quality. Pinagtitibay po natin ang ating mga Kristiyan, ang ating mga kapatid. Kaya nga po dito po sabi, not forsaking the assembly of ourselves together, as the men ng others of some, but exhorting one another so much that as you see the days. Last slide po natin. The church lives beyond walls. Where hearts assemble in God and pray. And this defines what the church is. Na ang mga Kristiyano, na ang kanilang puso ay nagtitipon sa harap ng Diyos. And it is not exclusive sa unang arawan sa